Asa pa kayo sa ugali ng China? Double talk sila. Parang si Maudix, double talk. Wala man na niya akong intensyon, wala man na niya kaming plano na palitan. O yung China, mga kababayan, nakikiusap na sa ating bansa to stabilize ties. Yan po, China urges Philippines to stabilize ties. Para niya, Mr. Maravillas, baliktad. Baliktad man talaga po. Mahilig sa baliktaran ang mga Chinese, mga kababayan. Laging baliktad ang kanilang sinasabi. Kasi unang-una, mga kababayan, ang rason ng deterioration ng relasyon between China and the Philippines, sila yung pumasok sa ating West Philippine Sea, sila yung nanggugulo. So pinalalabas nila, tayo yung rason ng deterioration ng relasyon ng China at Pilipinas. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba nag-uusap ngayon? Open naman po tayo sa pag-uusap. Kaya nga inarap po ng ating DFA yung China. Yan po, Philippines-China make new arrangement to improve communications over South China Sea. Wala man tayo pong wala man tayong intensyon na makipag-away. Tayo yung inaaway po ng China. Parang yung mga Duterte po na pro-China. Sila yung nangaaway sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sila yung pa-victim. Pinalalabas, sila yung inaaway. O, diba? Pero ano, Mr. Maravillas? Ano na yung development sa expose ni Super Ate na target na tayo ng China? Malamig po yung reaksyon ng Department of National Defense. Parang hindi man maniwala po yung DND. Ayan po sabi DND ma'am on IMIS missile claims. Armed Forces reaches out for details. Yung malabasan niya, Mr. Maravillas, mas may access pa sa information si Senator Amy Marcos kaysa sa DND. Na nakatutok na pala yung mga hypersonic missiles ng China sa ating mga EDCA sites. Yan nga po ang lumalabas. Nagpalabas po ng video, mamaya parinig ko po sa inyo yung sinasabi ni Senator Amy. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Para sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan yung mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po siya sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating kwento. O, ito siya. Iparinig ko muna sa inyo yung sinabi ni Senator Amy Marcos na nakaumang na daw sa atin yung mga hypersonic missiles ng China at 25 areas, yung mga EDCA sites ang posibleng targetin daw mga kababayan at durog tayo. Ganon mga kababayan yung sabi ni Senator Amy. Sabi nga natin, ang timbre yata sa kanya si Maudigs. O kung hindi, yung kanyang kaibigan na tao ni Maudigs, si Jose Alejandrino. Mamaya bigay ko sa inyo po yung sinasabi ni Alejandrino. Dating presidential economic advisors ni dating Pangulong Tabaco, panahon ni Fidel Ramos. Tapos ngayon, supporter ni Maudigs. Yan yata ang pinapaniwalaan po ni Senator Amy, imbes yung kanyang kapatid. Kung hindi, yung ating security agencies, yung National Security Council at ang Department of National Defense. O ito yung sinasabi ni Senator Amy. May nakita akong plano ng China, 25 targets. 25 yung pasasabugin ng hypersonic missiles ng China. Sabi ni Amy Marcos dito sa ating bansa. Parinig ko sa inyo po yung audio lang mga kababayan. Natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Maglang 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talagang nila. Natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na. So, palili pa rin yung mga hypersonic missiles. Mayroon din yung Amerika niyan. At sabi nga natin mga kababayan, 5,500 nuclear warheads ang pwedeng paulanin ng Amerika sa China pag sinubukan nila po. Yung China po, 500 lang na nuclear warheads. Baka hindi na nga nila yan mapindot. Diba? Yung 25 na target nila, kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile... Sabi ng dating NATO commander po, hindi pa niya ready na makipagdigma yung China in 10 years. Kasi niya, walang military combat experience yung China. Unlike Amerika po, tested siya. At totoong matatapang po, patay kung patay. Meron yung ibang bansa, yung tinatawag na iron. Yung China po, mga kababayan, lahat lang panakot. So, ito yung pinalalabas nila through their agents dito sa Pilipinas. Bagitan niya Mr. Maravillas, yung kapatid ng ating Pangulo, parang nakisali na. Iwan ko nga. Bakit ganyan yung ugali ni Senator Amy? Hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Durog daw, mga kababayan? Klase yun kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Katakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. 25 niya, hindi biro-biro yun. Yan po yung sabi, mga kababayan ni Senator Amy Marcos. Ngayon, kung ano yung motibo, bakit nagpapalabas siya ng ganyang mga
kwento, siya lang po yung nakakaalam. Other than, yung alam natin, aligned yung kanyang thinking po sa mga Duterte. Kasi best friend niya po si Mau Diggs. Pati si Inday, alam naman natin kung saan naka-align yung mga Duterte po. Ito yung post ni Jose Alejandrino. Mga kababayan, malamang galing kay Jose Alejandrino at kay Mau Diggs mismo. Kasi supported rito ni Mau Diggs, mga kababayan. June 20, 2024, 1:30 p.m. my talk with Amy. Sabi niya, Amy Marcos asked me to call her. We had a good exchange of views, which I won't post here in its entirety. The long and short of it is Amy has been talking to many groups to explain the terrible state we are in. But they are all scared, she said. The majority of her colleagues in the Senate won't move because they are beholden to the powers that be. Iba nung beholden to the powers that be, yung mga senators, majority po, kaalyado ni Mau Diggs. Kung ang nire-refer niyang the powers that be po, yung kanyang kapatid, hindi mali kasi majority ng members ng Senado, kaalyado ni Mau Diggs, ng kanyang barkada na dating Pangulo. Kaya nga po nung nagkaroon ng kodita sa Senado, nilagay nila si Chis Escudero, kasama si Bato, kasama siya. Di ba? 15 na mga senador. At siyam doon, mga kababayan, align sa dating Pangulong Digong. So malabo yung the powers that be. Tama ba? The business taipan are scared because the BIR might look into their business and tax returns. Instead, they are taking their money out of the country. The generals are scared of being replaced. Her mother is too old to talk her son to reason. The palace is infested with demons. Her brother prefers to listen to his wife than to Amy, his sister. Yung dating issue, mga kababayan, na si Senator Amy, not in good terms kay Mrs. Lisa Marcos. Sabi nga natin, that is normal. Kahit sa pamilya, nangyayari po yan, na yung asawa, hindi kasundo ng kapatid. O, diba? Amy is afraid an incident in WPS will bring us into an open war with China. She agrees with the Spratlys is outside the coverage of the Philippine-US Mutual Defense Treaty. What can we do? Amy asked me. Please let me know if you have an idea, she said. Amy is devastated and I left the government. Her son, the governor of Ilocos Norte, is stressed that thought of his province being devastated by Chinese hypersonic missiles. Amy does not believe China will invade the Philippines. She agrees with that China has a cheaper way of destroying our country by aerospace war. Yun na nga po, kaya gumawa mga kababayan siya ng video na tatargetin daw po tayo, nakaposisyon na yung hypersonic. Pero sabi nga natin mga kababayan, malayo based sa analysis ng mga experts sa military in defense. Lalo na po, yung binasa po natin na statement ng dating NATO commander. Tama po yon. Kasi nanaisin ba ng China ang makipaggira sa Amerika na alam niyang hindi siya mananalo? Kasi yung Amerika, kalyado yung Japan, kalyado yung South Korea, kalyado pa tayo, kalyado yung NATO countries. Madudurog po ang China. Mauubos sila. Unless talagang gusto nilang mag-suicide. Pero ano ang pakinabang nila, mga kababayan, kung makikipagira sila, pagkatapos, mauubos man lang sila ng mga Chinese with the 5,500 firepower nuclear warheads ng Amerika. Tama ba? So with that, ito yung reaksyon ng Department of National Defense natin. Sabi diyan, the Department of National Defense was called on the claims made by Senator Amy Marcos that China could launch its hypersonic missile system against the Philippines over the West Philippine Sea tension. Malamig yung response ng DND.
Pag malamig, ang ibig sabihin, hindi man sila maniwala sa claim ni Senator Amy. Kasi, alangan man na mas may credible information si Senator Amy Marcos kaysa sa DND at yung ating National Security Council. Di ba? Yung ating DND at saka yung National Security Council, sila mga kababayan na may expertise at may assets. Tama ba? So mas credible ang anumang ilalabas na statement ng ating National Security Council at ng National Defense at lalo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sabi nga natin, hindi man na tayo isusubo sa problema ng ating Pangulo, kakalad ka rin ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating bansa sa gira? That is the line of propaganda po ng China. Kasi ang intensyon nila, takutin tayo para hindi lang tayo kumibo dito sa issue ng West Philippine Sea habang po kinakamkam nila. Kaya itong sinasabi po ng China na siya pa yung nagsabi na dapat na niya stabilize yung ating relasyon. Ano niya, Mr. Maravillas, ang basa mo? Cover po nila, ganyan ang ugali nila, double talk. Habang nagsasabi sila ng ganyan, nagtitake advantage sila. Ano niya, Mr. Maravillas, ang ebidensya mo? Yan po ang ebidensya, oh. China deploys the monster despite the escalation pact. Habang nag-uusap. Asa pa kayo sa ugali ng China? Double talk sila. Parang si Maudix, double talk. Wala man na niya akong intensyon. Wala man na niya kaming plano na palitan o pababain si Digong. Si Digong. Si President, Bongbong Marcos. Gusto lang naman anya namin na i-air yung aming saloobin. Freedom of expression. Pero alam natin, yung mga pagbabanta. Tama? Parihas po ang strategy. Birds of the same feather. Kaya, alam naman yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang kumikibo yung ating Pangulo. Kaya ang ginagawa ng ating Pangulo habang nakikipag-usap sa kanila, pinagmamasdan kung anong ginagawa ng China sa atin. Malinaw po, habang nakikipag-usap sila to stabilize ties, nag-deploy sila ng monster ship. In simple term, mga kababayan, habang nakikipag-usap sila, may nakatutok na punyal sa likod. May panaksak po sa likod. Ganon ang ugali nila po. Diyan niya, Mr. Maravillas, ang dapat nating gawin. Tuloy lang yung dati nang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Engaging our like-minded countries. Japan, America, NATO countries, South Korea, Australia. Tama na po ang direksyon. Yan ang rason po kung bakit ginamit na ng China yung kapatid ng ating Pangulo. Para mga kababayan, sa kanilang propaganda na magpapalipad sila ng hypersonic missiles at 25 targets na, 25 areas dito sa ating bansa. Ang posibleng target po, paliliparin galing sa mainland China papunta dito sa 25 targets sa Pilipinas. O di simulan na nilang paliparin po. Alangan man yung Amerika, walang nakapoint papuntang Beijing. O diba? Alangan man yung mga EDCA sites natin dito, walang nakaposisyon papunta doon sa palasyo ni Xi Jinping. Sabi ko nga po, mga kababayan, be like Israel. Napakaliit na bansa ng Israel, mga kababayan. The size of Bicol region, hindi po masindak ng mga enemies. Billion yung enemies niya. The Arabs, the Muslims, the Communists, yung Russia, yung China, lahat yan kalaban ng Israel. Hindi po masindak. At sabi ko sa inyo, mga kababayan, in the last conflict in the world, as prophesied in the Word of God, bumaha ng dugo po sa Battle of Armageddon. Talo yung China, talo yung Russia. Tama? Basahin niyo po sa prophecy. So sabi rito, in a statement on Wednesday, July 3, the DND said it has yet
to get information about the presidential sister's claims. The Defense Department has no basis for a comment or reaction to Senator Marcos' video because we have not seen nor read the plans that she referred to. Sabi po ng statement ng Department of National Defense. Sabi naman po ng Armed Forces, the Armed Forces take such concerns seriously. We are ready to coordinate with Senator Marcos to obtain details and take appropriate actions to ensure our nation's security. Sabi naman po ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, we will reach out to Senator Amy to get more information about her statement because we are not aware of any of the security threats. She mentioned the Philippines and People's Republic of China maintain cordial relations and are committed to managing whatever differences there may be. Thus, we see no threat of any imminent attack from the PRC. Yung information po ni Senator Amy, malamang galing po kay Digong. Na galing kay Xi Jinping. Na parte ng fear-mongering po, scare tactic na ini-employ po nila para hindi na tayo manindigan sa West Philippine Sea. Ganun lang po, pag nadala ka sa mga propaganda, pananakot, talo ka. Wala pang labanan, mga kababayan, talo ka na. Yan po ang Sun Tzu Art of War na ini-employ sa atin, ginagamit sa atin ng China. Huwag tayong paguguyo sa kanila. So nag-uusap po yung China at ang Pilipinas with regard to the South China Sea issue, yung tension po. Department of Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro and Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong on Tuesday, July 2, met in Manila for the 9th meeting of their bilateral consultation mechanism on the South China Sea or BCM, where they had a frank and constructive discussion about the respective countries' perspective in the Sea Row. It was so far the highest level meeting between two officials of both sides. Lazaro and Chen signed the arrangement on improving Philippines-China maritime communication mechanism and agreed to discuss how to operationalize such a mechanism as they saw the need to strengthen communications on the South China Sea, according to DFA. China's foreign ministry also disclosed that the two sides talk about promoting maritime communication in mechanism between the respective coast guards as well as advancing ties in maritime science and technology and environmental protection, among others. The two sides believe that maintaining peace and stability in the South China Sea serves the interests of both China and the Philippines and is also the common goal of countries in the region, China's foreign ministry said. Noting recent incidents in the South China Sea, both sides recognize that there is a need to restore trust, rebuild confidence, and create conditions conducive to productive dialogue and interaction, sabi po ng DFA. So with this, mga kababayan, itong dialogue na to destroys the propaganda ng mga pro-China vloggers at ni Maudigs mismo. Ngayong ating Pangulong Bongbong Marcos, kinakaladkad tayo sa gira. Tapos na yung propaganda ninyo. Durog na po. Ito yung patunay. Wala tayong intensyon na kaladkarin sa gira, mga kababayan, yung ating bansa. Sino mang matinong leader po? Kung hindi matino, oo. Matino po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi nangangahulugan na dahil nakikipag-usap na tayo, isosurrender natin yung ating sovereign rights dito sa West Philippine Sea. Walang ganun po. And in fact, yun mismo ang sinabi ng ating DFA. Aligned with the policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi dito, Lazaro and Chen had frank and constructive discussions on the situation in the South China Sea, sabi po ng DFA. Lazaro stressed to Chen that the Philippines would be relentless in protecting its interests in upholding its sovereignty
sovereign rights and jurisdiction in the West Philippine Sea. So wala tayo pong gini-give up, mga kababayan, sa ating sovereign rights. The two sides discussed the respective positions on Ayungin Shoal. There was substantial progress on developing measures to manage the situation at sea, but significant differences remain. Both sides agreed to continue discussions to find a mutually acceptable resolutions to the issues. So, ganun po, mga kababayan. Ano anya, Mr. Maravillas, yung reading mo sa pag-deploy ng China ng kanilang monster ship habang nag-uusap para sa de-escalation, flexing muscles, mga kababayan, to intimidate us, discourage us na iporso yung ating right dito po sa West Philippine Sea. Ganon sila eh. Nakikipag-usap pero may kasamang intimidation. Hindi man po tayo nagpapasindak. Matapang, totoong maisog po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng ating Pangulo, Filipinos, don't yield. Yan po yung monster ship ng China. Kaya mahilig po sila sa double talk. Sabi dyan, hours after China agreed to de-escalate maritime tension with the Philippines, Beijing on Wednesday deployed the world's largest Coast Guard vessel, dubbed the Monster, to Ayungin Shoal and to Panganiban na Reef in the West Philippine Sea. Kaya yan pong sinasabi ng China na tayo pa yung sinasabihan na stabilized ties daw. Baliktad po ang ibig sabihin niyan. Pinalalabas nila, tayo nanggugulo. Huwag nating kakagatin yung kanila pong propaganda. Malinaw po na sila yung nanggugulo. Sila yung pumasok sa atin eh. Napakalayo nila. 1,000 kilometers away, mga kababayan. Tayo within 200 nautical miles. At may papel po tayo. Dinesisyonan ng UNCLOS that it is within our exclusive economic zone. Pag sinabing exclusive, exclusive po sa atin. Hindi pwede yung exclusive. Kahati sila. Tama ba? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.